Oy, muli magandang araw. Ito ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama ho natin si Secretary Jing Paras. Sec Jing, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Paring Eli. Magandang araw naman muli sa ating mga mahal na mga kababayan. Wala pa ring humpay ang kahirapan. Ngayon, balita, gumastos ng husto para sa kanyang hospitalization ang Pangulo at maglulustay na naman pera uli. May naririnig tayo na magta-travel na naman daw sa Amerika. At kung ano man ang purpose doon, ay walang saysay. Basta lang gagastos lang ng pera ng gobyerno, ay sobra-sobra na ang utang natin. Dito pa lang sa budget, 6.7 trillion at 3% na growth rate, kulang-kulang na makaabot tayo ng 5 million. So, shortage tayo ng at least 2 trillion. Kasi 3%. Nung una, nung hearing, 4%. Ngayon, 3% na lang ang growth natin. Ay hindi talaga tayo makakuha ng 5 trillion na revenue. So, manghihiram na naman tayo. Tapos, gagastos na naman uli itong bangag na Pangulo para magliwaliw na naman doon sa United States of America. Baka dahil sa malala niya kalagayan niya, baka magpapagamot yan doon sa Amerika. At doon ngayon, maglulustay ng pera ng bayan, Paring Eli. What do you think of that? Okay, so abangan natin at kung matutuloy kasi atid daw siya sa General Assembly ng United Nations. Pero dito tayo sa issue na to, sa impeachment na Sec Jing. Okay. Kasi, so, nagliwaliw siya, na patay na yung impeachment niya sa House, yung sa Vice President na naman ang pagtuunan ng pansin ng kanyang mga alipores. Okay. Merong third impeachment complaint na inihain laban po kay BP Sara. At ito ay pinangunahan ng mga taga-simbahan at ilang abogado mula sa IBP at ito'y inendorso na naman ni mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. So, dito ay kinabibilangan ng di umano'y pag-abuso sa sa confidential funds, tapos yung gross disregard ng transparency and accountability at yung di umano'y publication ng liquidation at iba't iba, parang dati na rin, yan na rin ang nakarang Wala namang pagbabago kasi wala naman talaga silang grounds against the Vice President. When he was Vice President, the only thing that they pointed on the issue of accountability is yung yung the use of the confidential funds. Pero ang COA nagbigay na ng kanyang final audit result. At when it comes to confidential funds, alam naman natin lahat, ako naging mayor din ako. Alam mo, ang liquidation ng confidential funds or the use of it and the final liquidation belongs to the Commission on Audit Chairman. At yan po ay kaya nga, the word confidential, it remains as confidential. What is the purpose of confidential funds, Paring Eli? The purpose is binibigyan ang bawat local government and certain agencies of the national government to see to it that it will not be maapektahan ng insurgency or maapektahan ng recruitment ng mga rebels or yung mga insurgents. Kasi dito, Sec Jing, katulad yung sa DepEd, nung kalihim ng DepEd, si BP Sara Duterte, may mga sinasabi na ginamit na confidential funds. Kasi alam naman natin na talagang matindi ang recruitment, di ba, sa mga estudyante. At, di ba, dami nga, may mga report nga na may namatay pa, di ba, yung anak ng OFW. At saka misnomer, yung sinasabi nilang, it was just thou spent for 11 days. Hindi po totoo yan. Because
noong hiningi ni Sara Duterte, ni Vice President, or ni-request niya yung amount na yan, sa 2020, I think 2022 nag-umpisa, ay July pa lang hiningi na niya yan. At the time na hiniling yan, nakalatag na yung programa nila. So, ibig sabihin, nag-umpisa na yung programa, pero yung pera hindi pa dumating. So, yung sinasabi nilang spent in 11 days, hindi po totoo yan na there was an actual expenditure of 11 days. There was a retroactivity of expenditures kasi nag-umpisa na yung programa. Kung matino pa lang sana itong bangag na Pangulo, hindi niya sana pinatagal umabot ng Disyembre yung pag-release. Kasi kung gusto niyang tumulong, tingin ko nga, sinabotahin niya yung ating Pangulo, Vice Presidente, na inipit niya such a way na magamit. Pero yung pera na yan, it retroacts to the very day that the program was already started. So hindi yan actual na 11 days, and that can be explained by the Vice President and the Department of Education, as the case may be. So, yun po ang ano dyan. Now, when you talk of confidential funds, syempre, ang immediate purpose is to hire people who are supposed to be agents or confidential agents or people who will be doing intelligence work, na kailangan maprotektahan yung kanilang sarili, because maski saan kang lupalop ng mundo, when you talk of espionage, when you talk of intelligence, maski sa CIA, sa FBI, the agents will never be revealed. Their names are always hidden. Hindi lamang sa movie houses, sa sine, napapanood natin. In real life, the agents of government who are engaged in the intelligence work are always hidden. Walang ano. So yung sinasabi nilang piatos, these are mere pasad for the real persons who sacrifice their lives to gather intelligence work for the particular office concerned, parang Eli. So, dito ho, mga kababayan, ay, kaya nga confidential At, kasi naipaliwanag na ng Commission on Audit yan sa nakarang Kongreso. At parang kaya lang ipinipilit ng ilang mga kongresista na, na binibigyan ng mali siya. Ang masama dito kasi, lalo na ito, sinasabi mo nga, there are certain personalities from the Catholic Church. There are certain personalities na mga pare, na, well, alam mo naman, since time immemorial, the Catholic Church has been infiltrated by the New People's Army. The Catholic Church had been infiltrated by the left-wing group, Akbayan, Bayan Muna, and so on. Even when I was in my younger days, doon pa lang sa parish namin, in my native town, maraming mga na-prosecute na mga pare, who were already in cahoots with the New People's Army. In fact, yung commander ng New People's Army is a priest, si Father Fernandez. So, it's not surprising anymore that the Catholic Church, not all, but tulad dito si Cardinal Vidal. Paano natin masasabing
hindi yan bias. Member ng akbayan yan eh. So, these people who are now filing this third impeachment, kaya lang ang masakit dito, they are the people who are supposed to be fighting against truth and against corruption. To deliver truth and justice to the Filipino people. Pero masyadong inclined sila for political vendetta, for political purposes. Kasi aligned sila with a political group, akbayan. Tapos, they are fighting against the Vice President for a handful of amount of money versus trillions of na niluluslay ni Marcos. Noong nag-file ng impeachment ang yung si De Sos at saka ang Bayan Muna, may nakita ka bang membro ng akbayan? So ngayon makikita natin kung ano ba trend nitong mga grupo na to. They are looking at the political end of the impeachment. Gusto nilang matalbog si Vice President dahil alam nila, mga kababayan, na wala talaga silang chance manalo on a fair fight against the Vice President come 2028 presidential election. So, gusto nilang hagipin ang Vice President na matanggal para wala na sila. Tingnan mo itong gunggong na isang writer daw. Pero paano maging neutral ito sa pagsusulat niya? Kung siya ay sumisweldo sa gobyerno, direktor. Pakita natin yung gunggong na ito. Itong Antonio P. Contreras. He is supposed to be with government. Saan yung paring Eli? Yung pinagtrabahuan itong animal na to? Sa PTB4. PTB4. Board siya. Board member sa PTB4. He is getting government money station from the people because the money that is being spent by the PTB4 comes from the anong pangalan nito? Taxes of the people. Pero tingnan mo ito. Which tandem would resonate more in 2028? Ayan. Resonate more in 2028. Lenny, BBM, sino ba yan? So, yun ang maging BBM, yung amo niya, saan siya nagtatrabaho? Amo niya si BBM. Tapos ito naman, Risa BBM or Bam BBM. So, inuunahan na niya, itong kumag na ito, inuunahan na nitong walang hiya na ito, kumukubra ka ng pera sa bayan, pero bias ka, you are not neutral. You know, a government employee or official, bawal yung maging engaged ka sa politics. Kasi pera ng bayan yan. Yung pera ng bayan is paid by taxpayers' money. Di ba nakakahiya ka, Contreras? Pero nagpapabor ka na ng mga kandidato na wala namang chance manalo kay BP Sara. Paring Eli, ano masasabi mo dito sa Contreras na to? Pero yun, siyempre, ang ingay politika lang yan. Pero kung Lenny BBM daw, ibig sabihin tatakbong vice-presidente, no? Si BBM. Aabot pa kaya yan? May sinasabi nila, may colon cancer. Pero ang tingin ko kasi kay Mayor Lenny Robredo, talagang anti-Marcos yan, Ewan ko lang kung kakainin yung kanyang pride. Alam ko, during the time Lenny ran, best friend kayo ni Lenny. And she respects you too much. Ikaw ngayon, na habang si Lenny is no longer interested, nasa becoming mayor, inaaswang nila na tumakbo ulit.
Nililigawan nila na tumakbo. Nililigawan nila because they know that itong tinutulak ng kandidato na Hontiveros ay walang chance. Ngayon, itong Hontiveros, tulak ng tulak. Minabadali daw yung impeachment ni Sara. At she's planning daw to consolidate the opposition dahil she will be having the chance to defeat Sara Duterte. Masyado niyang minamadali yung impeachment. Pero ako nananawagan sa Senado na kung nagmamadali itong si Hontiveros, kung fair kayo dyan, dapat madaliin rin niyo yung pinail naming kaso against this Hontiveros for allegedly paying witnesses. Dapat the Committee on Ethics should already schedule a hearing so that we can present our evidence against this Hontiveros na ito. Kasi kung kailangan ng accountability, dapat may accountability ito si Hontiveros, pananagutan niya bilang isang senador. Yung pinaggagawa niya. Tapos, tulak na i-impeach si Sara. Bakit hindi ka muna lilitisin dyan sa Committee on Ethics, Hontiveros? Di ba, paring Eli? Pero dito, sa issue nito ng impeachment, talagang ngayon base sa mga report, Segjing, may mga lumalabas na mga survey, talagang numero 1, di ba? At nangunguna itong si VP Sara. Ipakita natin yung survey. Talagang napakalayo, kaya lahat para nagtutulong-tulong ngayon. 97% in favor of VP Sara. 2% ka lang, Hontiveros. Kaya may binabanggit nga na willing daw na makipagkasundo itong Senator Risa Hontiveros kay Pangulong Marcos Jr. para makamit lang, Anong utak mayroon ito si Contreras? Si Marcos, naging presidente na. Gusto mo maging vice president. Di ba napaka-bobo mo? Presidente na yon. Ako may resources. In 2028, I still be president. So bakit ako magba-vice president? Di pa kontrolado ko ba yung Hontiveros? Kontrolado ko ba yung Leni? Kalaban ko yan? Kontrolado ko ba yung Bam Aquino? Bakit hindi ako magpatakbo ng sarili kong tao? Di patakbuhin ko na lang yung anak ko. Kung akin naman ang resources, akin naman ang mga grupo na susuporta, bakit ko ibibigay sa inyo, tapos pagka nanalo kayo, tatadyakan nyo lang ako? Di ba? Why would he give me, napaka-bobo nitong Contreras na ito. Why would Marcos Jr. become a candidate for vice president when he is already the king? Does he want to be just a general of the king? I will create my own king. Di ba? Siya rin manggagastos lahat. Siya namang gagastos, siya namang kanya yung resources, kanya yung mga tao na loyal pa sa kanya. Bakit ko ibibigay sa mga walang saysay? 2% nga lang yung survey ni Hontiveros. Yung Bam Aquino, wala pang exist. Si Leni, we don't even know kung may asim pa yan. So why would I risk kung ako si BBM? Yan, nag-ambisyon yung John Vic Rimulya. Loyal sa akin yan. Bakit ko ibibigay kay Hontiveros? I give it to John Vic Rimulya. Yan si Tulfo. Sip-sip ng sip-sip yung magkapatid ngayon kay Marcos. Di bibigay ko doon sa nagsisip-sip sa akin. Kaysa iba. Napaka-stupido talaga nitong mga gusto lang siguro nag-ambisyon itong kasi ngayon nakapasok sa gobyerno, gustong tumaas pa siya kung sakali man mangyari na si Hontiveros or Bam Aquino ang maging presidente. It's a shame on you, Mr. Contreras. Okay, so abangan natin dito sa kaganapan sa impeachment. Pero so balik tayo babalikan sa na natin. Impeachment. Segjing, baka yung sa impeachment kasi napaaga yung February to, no? Yung So, dalawang feeling impeachment. ko, Baka dito para maselyuhan lang nila. para ma-secure nila na Sigurado. mayroon talagang impeachment complaint,
na magiging tuloy-tuloy na. Kasi there were allegations kasi na yung February 2 filing ay may problema. So sinigurado na, pero ang issue naman ngayon dito, can De Lima endorse again? So, pwede ba dalawa? Hindi pwede yan. Although there are no jurisprudence, but the presumption under the Constitution is you can only endorse once. Ang dami mong, hindi ka pwedeng mag-endorse ng karami-raming impeachment because the fact is, logic will dictate that when you endorse a complaint, naniniwala ka doon sa complaint na yun. At yun ang ipaglalaban mo in the course of the determination of form and substance. Paglalaban mo yun because ikaw yung nakaposisyon doon to defend that. How can you now defend another impeachment complaint? Salawahan ka. Hindi ba? Hindi ko alam kung saan galing yung sino ba ang nag-advise sa'yo niyan De Lima? Si Junel ba o si Dayan? Si Attorney Dayan ba o si Attorney Junel ang nag-advise sa'yo niyan? Ha? So siguro ipaaral din natin, no? At para So that's also a questionable, Well, I don't know if she's the only one who endorsed it. Kung anyone like De Lima or anybody else na nakapag-endorse na the first time in impeachment complaint for the same public officer, impeachable public officer, I don't think from the face of it, I don't think that she can endorse another impeachment complaint. Okay. Okay, so wag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparaos kay Paraos at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, mga kababayan.